Guys, mga katekniko, dito tayo ngayon sa troubleshooting ng cooling conveyor line 1. Conveyor to papunta na sa packing. Itong setup na to, ginagamitan ng inverter. Kaya ang nakano lang niya, selector from bypass drive-on, ito yung selector niya. Kasi ang inverter nakaprogram doon sa PLC. Kaya kung mag-bypass ka para dun sa contactor, ito yung i-select mo lang, i-bypass on mo, drive on, kaya para magkaroon siya ng bypass. Hindi na dadaan dun sa inverter. Kaya titingnan natin yung ano niya, setup. Ito yung setup sa loob. Ito yung safety relay. Ito siya. Kaya nag-aalarm yan dito. Ito signal yan. Itong MPCB niya. Apat na inverter at saka isang main. Ito naman yung control breaker niya, itong tatlo. Nakatag siya ng TF1 like that. Ito naman yung conductor at saka release para doon sa bypass. So sa bypass para magkaroon siya ng para doon sa bypass from inverter. Ito naman yung setup ng plates niya doon sa input sa output ng PLC. Kaya mga katekniko, at saka ito naman yung inverter niya. Inverter every motor. Ito, naka-hertz siya ng 50. Ito naman siya kasi standby ito ngayon. Ito yung mga ano niya. Makikita mo naman siya mayroon siyang ano dito Ito yung ano niya, ito yung tag niya, ito yung number ano niya, yan number. Kaya makikita mo rin yan sa diagram. Ngayon, ipakita natin kung paano hanapin yan sa diagram. Ito na yung setup, mula dito, ito yung trunking niya, papunta rito sa setup. At ito naman yung sa inverter. Inverter niya, yan yung inverter. Inverter din, inverter. Yan. Inverter, ito yung inverter na wala para sa drive niya. Para sa drive, ito yung inverter drive niya. Pumunta rito. At ito naman yung tinatawag na terminal block niya. Itong terminal block, ang sa taas, itong part na to sa taas, ito yung galing dito sa mga inverter. Kumbaga sa control dito sa loob. Itong sa baba, ito yung outside. Kung halimbawa, may sensor, gumamit ng sensor yung ano mo, ginagamitan ng sensor doon sa labas, yung sa conveyor, para gagana, dito na yan siya nagkukonek. Ang switching doon sa labas, kasi itong control na to, nandito to sa loob ng panel room. Yan, ito sa panel room. Kasi kailangan malamig yung ano niya, yung sa area niya. Kaya, yon dito sa panel room yan siya. Kaya yung mga ano niya, sensor, selector, or push button, nandoon, meron yun doon, emergency, nandoon yun sa production line. Ito siya, makikita mo naman kung nandoon sa, may mga tagging din yun dahil ito sa mark, black tags nito. Yan, yung mga number niya. Makikita mo yung number niya doon din sa diagram. Kaya ang ano natin mga katekniko, gilapin natin kung at i-ano ko sa inyo kung paano hagalipin kung mag-trouble ka. Mahirap mag-trouble pag hindi mo paano magbasa ng diagram. Kaya kailangan talaga marunong kang magbasa ng diagram. Kasi paano mo man makuha yan tulad niyan. Ito siya 3 wires lang ito sa baba, ito yung 3 wires sa load side to. Yung sa taas naman, kita mo yung sa taas, yun yung supply niya. Dito siya sa, ito namang nakaano niya, base niya, yun yung power sink niya. Aluminum yan para sa heat sink, kumbaga heat sink. Yan yan yung ano ng inverter. Ito naman siya yung gamit dun sa para sa ano niya, signal. Ito naman siya, yun yung pupunta rin dito para sa mga sensor o input output. Yan, titingnan natin sa diagram. Halimbawa ito
33, anong naka, ano dyan? Anong naka, ano, itong 33, 33E2. 33E2. Hanapin natin sa diagram, ito yung diagram niya ngayon. 33E2. Siyempre, mag-umpisa tayo dun sa, kasi hanapin natin yung 33E2. Ano yan eh, inverter. Kaya doon tayo sa inverter. Nakikita mo naman dito yung ano niya eh. Yan dito kung sa inverter siya. Ito naman yung release na sinasabi ko. Ito yung diagram ng release para sa safety. Yung mag-a-alarm siya. Ito siya yung itong yellow. Alarm mo. 14 ayan. Kita nyo. 14P1. Diba? Ganyan siya. Kaya nakita mo na yan. Ang hanapin natin yung inverter na 20E2. 20E2. Ayan. Ito na yung 20E2 na inverter. Kaya mga katekniko, ang 20E2 nakita mo na, ito yung diagram niya na inverter. Ito yung buong diagram ng inverter. Yung output niya, kita mo ang load side. Load side sa UPW niya, meron din siyang tag 20X1. Ano na to eh? Ito naman kasi yung ito yung 20Q1. Ito yung isolation switch. Nandoon to sa may malapit sa motor, sa conveyor. Kaya kung sakaling may trouble, pwedeng ma-off mo doon at ma-on. Ito na kasi yung motor niya. Yan. Drive product conveyor or transport. Diba? Ito naman yung galing naman doon sa load supply na 20F1. Ginamitan siya ng breaker na 20F1. Pumunta sa 6K2 para 86K2. Ito yung contact relay niya. Bali nagtitrigger siya nito bago siya papaganahin. Ganun lang naman guys. Ngayon, kung may makita kang ganito, halimbawa ito, hindi ba putol yan? Makikita mo siya na may 8 in 20. Galing siya sa 10, page 10.4. Di hanapin natin siya sa page 10.4 para makita nyo kung yun ba talaga yung pinanggalingan niya. Ang paghanap ng page, makikita mo yun dito. Dito sa gilid, meron yan. Di ba 20 na to? 20. Doon tayo sa 10. 10 ha? Tagilapin natin yung 10. Ang 10. Ayan. Ito yung, kita mo? Kita na? Yan o, 10. Di ba? Ito yung 10. 10. Hanapin natin yung 10 na 8, 9, 10. Ito yung 10. Hanapin natin yung 8, 9, iwan. Ito yun o. Dito yun. Yan o. Ito yung 8 in 11. 8 in 11.2. Yung inano natin 8 in 20. 8 in 20. Ito yun. Siya ngayon. Kasi ito naka-terminal block niya no. Nasa terminal block niya. 8 and 20. Dito nagko-connect siya ang 8 and 20. Okay? From main power connection, pumunta siya rito sa terminal block na ito. Anong nakano siya? Negative 8 in. Negative 8 in. Pwede mo rin mahanap yan doon sa terminal block niya. Yung mga terminal block niya na negative 8 in dito sa terminal block. Yun yung makita natin kasi may mga tags yan eh dito. Yan, kita mo yan. Ito. Dito nakakunik yan. Yun. Kasi nandito na yung ano tag niya eh. Kaya mga katekniko, lahat dyan mayroong emphasize yan doon din sa diagram. Tingnan yung maigi talaga doon sa diagram kasi may mga ano naman to eh. May mga tagging naman eh. Ito siya, itong nakita nyo ito, siyang pahaba. Ito yung tinatawag jumper. Naka-jumper na to. Yung lahat ng ito hanggang dyan. Naka-jumper yan. Yan yung jumper niya. Na lahat yan naka-jumper.
Yan, may mga maliliit. Yan, naka-jumper din yan. Yan, ito, naka-jumper. Meaning to say, naka-ano na yan, naka-lock sa every ano niya. Kaya palawakin muna din natin pag naghanap tayo sa diagram. Ang pinakaano talaga, kung halimbawa, sensor ang nasira, mga ganyan. Yan ang medyo, ano, titingnan mo maigi talaga yung marking. Halimbawa, kung ito kasi pumupunta, kahit doon sa output, mayroon siyang tagging din yan. Yan, may mga marking yan. Yan, nakita nyo yan. Yan, yung mga marking na yan, yan din ang hahanapin mo. Halimbawa, doon sa trouble ninyo, may nakaano ang trouble ninyo na ano. Yan. Yan, nakakita kayo ng trouble na ganito. Ito ang nakasulat, A82.6. Yung doon yan sa ano, 30Q1. Mahahanap mo rin yan, 30Q 1.1, A82.6. Mahahanap mo din yan dito sa diagram. Kaya mga katekniko, laging yung tatandaan na hindi lahat ng ano, mabaybay mo kung hindi mo siya makita yung number. Kung hindi mo man, wala mang tag na dahil luma, bubuksan mo talaga yung trunking. Ito, tanggalin mo yung trunking, ito siya, gaganyanin mo, tatanggalin mo yan, ganyan. Tapos isa-isahin mo yung wire, isa-isahin mo kasi wala nang number eh. Isa-isahin mo siya, kaya medyo mahirap, matagal. Pag electrical trouble kasi kailangan lawakan mo yung ano mo, hindi lang yung sa ano, kasi marami kang hahanapin eh. Yan, tulad niyan, ito sa control, di ba? Sa control to. Ito tayo sa control. Sa control. Pag sinabi na ang tag niya, ang number niya ganito. Yan, ito. Ito siya, di ba? Ang tag niya 8E13. Spare 7. Ngayon, ang ano niya, 82.1. Dito mo siya hanapin sa page 82.1. Kasi ito naman yung coil niya. Coil ng ano, relay. Contactor. Yan. Ginamitan din ng switch niya. Switch 45 is 1. Yan ang switch niya. Mula dito sa, saan galing? Sa 8E2. Sa page 52, 52.0. Pero itong hanapin natin, oh, tingnan mo, 82, page 82. Itong ano natin, page 82.1. Page 82.1, pantayan natin ha, galing sa 45Q1. 82.1. 82.1. 82.1. Ito sa 82. Ito, hanapin natin ito. F8. 57 60 pa lang yan. 82 yan, di ba? 60 up, basta 85 hanggang sa 82 Oops, 81 yan, di ba? 81. Ano yan? 80? 84. 80.1, di ba? 61. 81. Dumirekta na. Wala nang 80. 80.1. Ano yan? 80.1? 84. Na tinanggal na yung 80. 80.1 ba yan? Tanggal na, nawala na yung 80. Dumirik to sa 81. Ayan o. 82. 82 point. 82. Sorry. 82. Ayan, 81. 82. 82 point. 82, di ba? Hanapin natin yung saan. Kaya once na nakita ninyo yan, alamin din ninyo ito kung saan ang page niya para mabayban ninyo ang trouble. Drives product control packing machine.
Kaya ito yung ano niya, ito yung diagram. Tapos ng diagram na silip mo, punta ka rin dito dun sa may mga code tag naman tong ano eh. Itong ano na to, terminal block na mula dun sa labas. Kaya mga katekniko, tandaan nyo lagi, ang pagto-troubleshoot ay naaayon din yan sa inyong kaalaman. Isipin nyo mabuti na saan nagmula ang trouble. At titingnan nyo muna, testingin nyo kung bakit hindi gumagana. Pag mga ganito kasi ginagamitan ng inverter at saka PLC, kalimitan ang trouble niyan nasa mga contact points lang eh. Yung nagbibigay contact sa kanya. Minsan yung sensor hindi na gumagana dahil hindi na nagpo-contact. Minsan naman yung relay, sa relay niya hindi naman gumagana yung relay dahil nagkaroon na ng carbon na, nagka-carbon o na ano na yung ano niya. Saka yung sa safety kasi niya din nagkakaroon ng trigger, itong mag-aalarm, ito magpupula yan eh. Pag namatry na yan, may pupula yan. Kaya minsan i-re-reset mo. Ganun lang. I-re-reset mo lang yan siya. Kung ito nagtitrip, yan sila. Yan ang nagtitrip. Kasi minsan nagtitrip yan eh. Kaya mga katekniko, laging tandaan, ang troubleshooting ay kailangan na lawakan mo yung isipan mo. Hindi lang yun doon ka nagbase sa maano na agad. Malaking trouble. Baka nasa basic lang pala siya. Kaya sa susunod ulit, mga katekniko, i-share ko sa inyo yung trouble na mismo doon sa ano naman, doon sa may divider namin. Ito sa cooling conveyor to eh. Medyo sa mga conveyor to, ginagamitan ng inverter at saka bypass. Kaya thank you for watching. Good luck, goodbye.